So, ngayon, pagpapatuloy ulit natin yung ating pag-aaral when it comes to soul winning. Last time, pinag-usapan po natin yung mga biblical example of soul winners. Tanong, gumagamit ba ang Diyos ng anghel? Kung nandito po kayo, no? Para sabihin sa tao ang tungkol sa gospel? Yes or no? Kung nandito po kayo nung nakaraan, pinag-aralan natin. No. Very good. Hindi po anghel ang gagamitin ng Diyos para yung mga taong hindi nakakakilala sa Kanya ay makakilala. Hindi po. Tao po. Kaya kung meron man mangangaral o isang tao na magsasabi sa atin ng kinausap ako ng anghel at sabi niya, ganito ang gawin mo. Sumunod ka sa akin. Huwag po tayong maniwala. Sapagkat ang pakikipag-usap sa anghel ay tapos na po. Hindi na po magpapakita pa kung sino mang alipores na anghel sa atin mamayang gabi at sasabihin, ganto ganyan. Bakit? Lahat po ng kalooban ng Panginoon na gusto niyang sabihin sa tao, nasulat na po sa Bible. Pero nung hindi pa nasusulat yung Bible, yan. Halimbawa, si Mary, paano niya nalaman na siya ay magbubuntis kahit siya pa ay virgin, hindi siya nagagalaw ng kahit sino man, at ang kanyang dadalahing sa kanyang sinapupunan ay ang tagapagligtas na aako sa lahat ng kasalanan ng tao sa pamamagitan ng anghel. Maraming pagkakataon, may mga anghel na makapakita. Pero, kung sa panahon ngayon, meron ng Bible, wala ng anghel na magpakita pa. So, paano yung mga taong hindi nakakilala sa Panginoon doon sa bundok? Walang church doon, walang mag-soul winning. May mga naniniwala na meron daw pupuntang anghel doon at yun ang mag-share ng gospel. Hindi po totoo yun. Hindi tayo naniniwala doon. Kasi kung ganun ang paniniwala natin, wag na tayo mag-soul winning sa mga bundok. By the way, isa yan sa mga desire ko, no? Siguro pag matagal-tagal na tayo, makakuha tayo ng fund. Saan ba may mga ano ba dito? Yung talagang hindi naman yung mga ano ba katutubo, yung mga aita. May mga ganun ba dito sa Cavite? Wala. Parang wala no? Oh, isa din yan maganda gawin. Pupunta ka sa bundok, lalakad kayo ng malayo, may dala-dala kang mga kung ano-ano, bibigay mo sila ng pagkain, tapos sisharan mo ng gospel. Okay? Pero dito, sa Cavite, alam ko may mga orphanage dito eh. Pwede yan, minsan, maglaan tayo ng pera, bumili tayo ng something para sa mga bata, mga Bible, pagkain, or toothbrush. Pwede tayo mag-donate and then mag-share ng gospel. Alam niyo po, maraming pamamaraan para ma-share natin yung gospel. So yan po yung pinag-aralan natin noong nakaraan. Mga example ng pagsosoul winning. Ngayon naman po, dalawang pamamaraan para makapag-witness tayo. Dalawang letter L lang yan. Unang letter L, life. Pangalawang letter L, lips. Life, anong ibig sabihin nun? Your walk talks and talks, but your walk talks louder than your talks. Narinig na po ba natin yan? Ibig sabihin, yung ating buhay ay mas malakas yan sa tenga ng mga taong nakakakita sa atin kaysa sa sinasabi natin. Anong ibig sabihin ng letter L, life? It means testimony. Katulad nung nabanggit natin nung nakaraan, may magsasabi at magsasabi sa'yo, bakit parang ang bait mo? Hindi ka umiinom, hindi ka nagsusugal, hindi ka nagsisigarilyo, hindi ka nagbibisyo. At hindi rin kita narinig magmura. Minsan may ganyang magtanong sa atin, ano? Pero kung walang ganyang magtanong sa atin, baka wala kasi tayong mga kaibigang mga unbelievers. Pero kung tayo ay exposed, lalo na yan, si Dinah at si Kim, may mga classmate kayo. Iba kayo sa classmate nyo. Kasi hindi ko lang sure, ano? And I'm praying and I'm hoping. Hindi kayo nagmumura, katulad nila. Hindi sila, ano ba ibig sabihin ng burikit? Ano nangyari sa anak ko, burikit na, ano ibig sabihin? Bisaya ba yun? Hindi.
Burikit, hindi. Burikat, oh, burikat. Hostes. Yung parang ibig sabihin nun. Okay, bad word pala yun, ano? Oo. Oh, hindi ka ganon. Oh, hindi ka ba ano ba? Di ba may mga classmate ka na kung sino-sino ang ikinikis, inahag, mafling, maharot, kumbaga, maharot ba? Hindi ka ganon. Kasi Kristiyano ka. So makikita nila yon. Ibang-iba tayo. Whether you talk for Jesus or not, you are influencing people by how you live. So, yung buhay na yan, ang sabi ng Bible, dati kasi uso yung dyaryo eh. Ngayon, dyaryo kahit libre, hindi na binabasa. Unang-una, liliit. Di ba, Naitina? Liliit ng dyaryo eh. Maliit yung letra. Kaya, nung nakaraan, namimigay tayo ng tracts. Sabi sa akin ni Kuya, sabi ko kasi, Kuya, babasahin po, comics. Ay hindi, meron na sa cellphone. Hindi niya maintindihan na tungkol sa Bible yon. Pinilit ko, hindi, tungkol po to sa Bible. Ay hindi na, salamat na lang po. So may mga ganun talaga yun. Nagduduyan siya sa loob ng bahay niya. So no problem. Kapag tangihan ka ng pagbibigay ng gospel tract, walang problema yon. So, living epistle ka. Kumbaga, para kang isang sulat na binabasa ng tao. Hindi sila nagbabasa ng Bible, pero ang nababasa nila, ikaw. Kaya, napaka-importante ng testimony natin. Kapag sira ang testimony natin, ito yung katotohanan, mahirap maniwala ang tao sa'yo. For testimony, nung ako ay nakakilala sa Panginoon, syempre, yung typical na bata, typical na kabataan, pasagot sa magulang, kapag naghuhugas, nagdadabog, lahat ng gagawin mo, labag sa kalooban, lalo na sa gawaing bahay. Ang pag-isiis ng kaldero, hindi mautusan, palaging pinapasa yung utos, yung typical na kabataan ba, ganun eh. Pero, nung nakakilala ko sa Panginoon, at naturuan ako sa simbahan na kapag Kristiyano ka, dapat maganda yung testimony mo sa loob ng bahay nyo. Naghuhugas ka, sumusunod ka sa utos. Believe me, brother and sister in Christ, sa biyaya ng Panginoon, na bago po, hindi na ako nagdadabog, sumusunod na ako sa utos, at kahit nakakatamad, naghuhugas na ako ng plato. Alam niyo po, yung mga kapatid ko, nagtataka sila. Bakit kaya si Kuya, simula nung nagsimba siya doon sa Kainta, kasi nakatira kami sa Binangonan eh, Binangonan, Kainta. Simula nung nagsisimba siya, naghuhugas na siya ng plato, tsaka hindi niya na sinasagot si Mama. So, testimony. Kaya ang nangyari, nung in-invite ko sila sa church, nadala ko sila sa church. Pero kung tayo yung war freak sa loob ng bahay, hindi sila nagbabasa ng Bible, pero binabasa kanila. Ako pala simba, ikaw pala simba, ganyan ang ugali mo, ako hindi. Mas masahol pa yung ugali mo kasi sa akin. Mga kapatid, masakit po yun. Masakit po yun. Okay? Kaya napaka-importante ng testimony. Binabasa nila tayo. Lalo na, yan, may mga young people kasi dito eh. Sa mga young people, no? Once na nagkaroon na kayo ng trabaho, ang pinakamalaking pressure, yung pag ikaw ay nasa team building na. Ano yung team building? Punta kayo sa isang beach, swimming pool, ayan mga katrabaho mo. Tapos, anong kadalasan, hindi naman sila nagtotok ng about sa karakter. Puro ano yan, inom. Hindi naman lahat, pero ganon. Si Mrs. nun, may kwento siya eh. Pinangiinom siya ng alak. Andun siya nasa El Nido sila, El Nido o Palawan. Nasa gitna sila ng dagat, nagiinuman. Yung boss na mismo ang nag-alok. Pero tumanggi talaga siya. Kahit sinabi pa ng mga co-office mate niya, ito naman si boss na nag-alok
kailangan mo mag-stand firm. Mahirap yun. Pero isipin mo, hindi ka naman ifa-fire. Hindi naman sasabihin, you're fired. Bakit? Hindi ka uminom, tinanggihan mo yung tagay ni boss. Alam nyo ba, sa batas, hindi ka basta-basta nagpa-fired. Kasi ano yun eh, karapatan mo magkaroon ng trabaho, tapos for no reason, dahil lang sa tagay, tatanggalin ka sa trabaho. Walang ganun. Makakasuhan pa yung boss mo. Kaya huwag kayong matatakot. No? Nang ingatan yung testimony natin. By what you say, ano yung sinasabi natin, and what you do, inoobserbahan niya ng tao. Let people see the change Jesus has made in our life. At hayaan mong marinig nila yung mensahe natin. Pag dumating yung time na tinanong nila, saan ka ba pupunta pag linggo? Hindi mo lang sasabihin, sa church. Kundi ang sasabihin mo din, sa church, gusto mo sama ka? Ang tawag doon, susi na yon. Parang light bulb na yon na, itong taong to, interesado sa mga spiritual na bagay. Bakit ang bait mo? Bakit hindi ka nagmumura? Ibig sabihin, kailangan nilang makita si Jesus. Ang dahilan ko, dahil sa Panginoon, binago niya ang aking buhay. So they should see in us our onward joy. Yung, lahat ba tayo kabisado yung Philippians 4:4? Kasi kinakantayan ng mga bata, rejoice in the Lord always. You know that song, Iya? Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Diba? Sabi na Apostle Pablo, na nasa loob siya ng kulungan, na pag, wala pa ba ditong nakaranas makulong? Wala pa, no? Sino na nakaranas makulong? Sa kulungan ba? Wala pa. Pero nakapasyal na sa kulungan. Wala pa din? O sige, next time prison ministry. Hindi ko pa rin naranasan mag-prison ministry. Pero, makita mo doon, pag pumunta ka sa municipal jail, makita mo, yung mga nakasilip sila, di ba? Ang hirap ng buhay sa kulungan. Meron ako niyan sa Netflix pinanood, documentary. Most dangerous prison all over the world. Ang pinakauna nasa Mexico eh. Talagang napakahirap ng mga Yung Pilipinas nag-rank ata 5, basta sa top 10 kasama yung Pilipinas. Sobrang dilim. Pag maligo, wala, mag-CR. Ang nakakaawa, yung pagtulog nila may oras. Bakit? Dahil kulang sila sa higaan. O sige, tapos ka na matulog 4 hours, yung isa naman matutulog para makahiga. Kita nyo yun? Ang hirap. Lang ngayon na yan nasa modernong panahon na tayo. Paano nung panahon ni Apostle Paul? Wala sila sa modernong panahon, pero sinabi ni Apostle Paul, magalak kayo. Uulitin ko, magalak kayo palagi. Magalak kayo palagi, uulitin ko ulit, magalak kayo palagi. Pwede ka bang magalak kahit nasa gitna ka ng problema? Pwede ka ba magkaroon ng joy kahit nasa gitna ka ng problema? The answer is yes. May kagalakan. Why? Because we have Jesus. Kaya totoo yun, nung nagkikantuhan kami dito, nagpe-pray tayo kay Lord. Lord, dugtungan mo pa ang buhay ko. Sinasagot ni Lord. Lord, dugtungan mo pa ang buhay ko. Sinasagot ni Lord. Kaya, pag ipinag-pray mo, Lord, sakit na ng katawan ko, kunin mo na ako. Delikado yan, baka sagutin din ni Lord. Be careful what you pray for. Sabi nga, mag-ingat ka sa mga pinagpipray mo, baka sagutin ni Lord. Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Kaya ba mga kapatid, masaya pa ba kayo? Masaya ba kayo? Amen. Ang Kristiyano, may kalungkutan, may paghihirap, pero hindi talaga mawawala yung joy, yung peace. May maganda yung kantang constantly abiding eh. Di na natin nakakantahin na. Mamaya kantahin natin. There's a peace in my heart that the world cannot get. Oo, hindi makuha. Ang naman problema ang dadating sa buhay natin, merong kapayapaan at kagalakan na hindi kayang kunin ni Satanas. Bakit?
nandito si Jesus sa atin. Amen. Praise the Lord. Pangalawa, meron tayong, kailangan makita nila yung inward peace. And the peace of God, Philippians 4:7, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Mga kapatid, napakaganda nitong verse na to. Etong, and the peace of God at ang kapayapaan ng Diyos, which passeth all understanding. Anong ibig sabihin ng which passeth all understanding? And shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ang ibig sabihin, anumang problema ang mararanasan natin sa buhay, merong kapayapaan ng Diyos na magiging dahilan para maunawaan natin yung mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Magkikip sa atin yung the Holy Spirit deep inside of us will tell us, you know what? Yang paghihirap na yan, dito lang yan. Yang pigati na yan, dito lang yan. Yang sakit sa tuhod, di ba, Naitina? Dito lang yan. Yung anak mo na napakapasaway talaga, na parang di na magbabago, wala na yan sa langit. Lahat ng mga physical ailments, illness, lahat. Kaya sa mga unbeliever, ang kamatayan, nakakatakot para sa kanila. Nabanggit ko to kagabi, sabi ng isang artista, bakit pa natin kailangang mamatay? Bakit pa natin kailangan mawala? Yun nga, sa atin, ang kamatayan, ganansya, promotion. Bakit? Kung mabuhay ka dito sa lupa, matagal, gusto mo ba 150 ka mabuhay? 120? Ang tao hanggang 120 lang eh. Wala nang aabot 121 kasi sinabi niya ng Bible, tinakda na sa tao na mabuhay lang ng 120 nung time ni David. Wala nang lalagpas dyan. Kaya nga, kagabi narinig ko, ang hirap tumanda, no? Kasi pag tumanda ka na, hindi mo alam kung may mag-alaga sa'yo o wala. Oh. Kaya ang kamatayan sa atin, pag namatay na tayo, at nandun na tayo sa langit, wow, nakita mo na si Jesus, wala nang kalungkutan. Praise the Lord. So, yung mga paghihirap na yan, andito lang yan. Kaya, meron tayong reason para magbunyi, magsaya, kahit may mga problema tayo. Lilipas din yan. Lilipas din. Kumbaga, ayaw pakinggan ng mga tao kasi hindi sila saved. Wala sa kanila si Jesus Christ. Yung gantong mga kataga, mamamatay ka din. At pag namatay ka, wala nang lahat. Pero sa mga Kristiyano, comfort sa atin yun, mga kapatid. So, kailangan makita nila yung joy, peace, and yung ating awit. Sabi ng Bible, kaya dito sa ating pangbungad ng ating hymns, pag binasa mo, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Sabi ng Bible, nung tayo ay naligtas, may bagong awitin ang inilay sa ating mga bibig. New song. Kung nung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon, ano lang ang mga gusto nating pakinggan? Ayan, mga walang katuturang mga awit. Minsan may mga bastos pa. Pero nung naligtas tayo, binigyan tayo ng bagong kanta ng Panginoon. Etong mga nakalagay dito sa hymnals, lumang awitin na to, pero ang taong naligtas, ito ay bagong awitin sa kanya. So, kailangan nilang makita yung ating awit. Another one, kailangan nilang makita yung ating pagmamahal. Napaka-importante nito. Sabi ng Bible, iba sa inyo, kabisado nyo to, Galatians chapter 5, verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit, ang bunga ng pag-ibig ay ng Espiritu, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Kailangang makita nila yung bunga ng Espiritu. Unang-una dyan, yung pagmamahal. Ngayon,
Question. Paano mo share ng gospel o iimbitahan yung mga taong parang wala ng pag-asa sa buhay na pag tinignan mo, tingin pa lang, parang dito tatanggap kay Jesus Christ. Tapos sinira naman ng gospel, tinry mong share ng gospel. Pero, let's say for example, yung mga member ng LGBTQ+, yung mga gays, mga bading, mga tomboy. Alam nyo, ang feeling nila, ang mga Christians, hate sila or hindi sila mahal. Ang susi ay ang pagmamahal. Kailangan nilang maramdaman na ang mga Kristiyano na katulad natin ay mayroong pagmamahal na i-offer sa kanila. Na pag nakita nila yung love na bunga ng banal na espiritu sa ating buhay, hindi nila iisipin na wala tayong pakialam sa kanila. Minsan kasi ganun tayo, no? Ginajudge na natin. Let's say may magsimba sa atin na punong-puno ng tato. Pati yung, alam niyo ba, pati mata ngayon, pinapatatoan na eh. Yung wala nang puti, lahat na ng black. Nakakatakot tignan, di ba? Pero, kung hindi natin siya papansinin, hindi na yan. Kung hindi natin papakita yung pagmamahal ni Kristo sa atin, na dapat mag-reflect sa Kanya, ang feeling niya, out of place siya, hindi siya nararapat sa Kristyanismohan. Let's say, for example, pumunta ka sa isang ballet club or yung mga nagda-dance ba. Pumasok ka doon, hindi mo alam kung saan mo ipupunta yung tsinelas mo, stepin mo, smagol o sapatos. Hindi mo alam kung saan ka uupo. Walang pumapansin sa'yo, hindi mo alam kung ano ang gagawin. Sa tingin mo, babalik ka pa ba doon? Siyempre hindi na. Same sa church. Wala silang kakilala, walang pumansin sa kanila, walang bumati sa kanila, walang nagsabi sa kanila na dito, tabi tayo, nauuhaw ka ba? Kailangan mo ba mag-CR? Kamusta ka na? Kung sila ay out of place at walang pagmamahal na maipapakita natin, hindi po nila makikita si Kristo. Hindi po sila maniniwala sa ating sasabihin. Kaya alam niyo po, napaka-vital ng love sa ating bilang isang Kristiyano. At ito yung kulang na kulang sa atin. Uulitin ko, pag sinabi nating revival, falling in love with Jesus again. And falling in love with Jesus again, it means falling in love sa mga kaluluwa. Di ba pag may mahal kang tao, kailangan mahalin mo din kung ano yung mahal niya. Mga mahal niyang tao. Mahirap naman. Hate niya yung hate mong mga tao, kamag-anak mo. Kailangan mo tanggapin eh. Yan yung kultura eh. At yan ang nararapat. Okay? Same. Mahal na ni Jesus Christ ang mga tao at kailangan mahalin din natin sila. Merong kanta, how can we reach the world we never touch? And how can we show them Christ if we never show them love? Kailangan ipakita natin yung pagmamahal. At pag nakita nila yung love, halimbawa niyan, kahapon, pag mag-soul winning tayo, halimbawa, makasabay mo sa bus, sa FX, o kung saan man, tanungin muna natin, magbuo muna tayo ng relationship. 'Di ba? Nakasakay ko siya, hindi ko kaagad sinabi, Kuya, pwede ba kitang share ng Bible? Hindi ganon. Sabi ko, isipin mo, paano ko kaya makakausap to at paano ko kaya i-share sa kanya si Jesus? Lord, tulungan niyo po ako, mag-pray ka. So, ano kaya pwede kong itanong dito? Sabi ko, kasi galing po akong PITX kahapon nag-commute lang po ako. Sabi ko, Kuya, saan ka bababa? Nakita ko si estudyante. Bababa po ako sa Molino. Ako kasi sa Mabuhay Sino bang unang bababa sa atin? Ako po unang bababa. Doon nagsimula yung conversation namin. Tapos tinanong ko siya sa pag-aaral niya, kamusta na siya, ganyan. And then,
Bago siya bumaba, tsaka ko siya sinara ng gospel. Sabi ko, JP, mahal ka ng Panginoon, bagamat makasalanan tayo. So, nakita mo, nagre-respond siya, nakikinig siya. So, ganun po mga kapatid. May makita tayo dyan na, di ba yung, kung kayo mahilig kayong mamigay sa mga bata, which is, minsan nakakaawa talaga, di ba? Ang hinihingi, hindi pera, pagkain. Yung iba kasi, halata mo yung bata na nangihingi, na pang-computer lang. Yung hindi naman masyadong pangit yung itsura, pinagmukha niya lang pangit yung itsura niya, pero totoo, may nanay tatay yun. Ayaw lang bigyan ng pang-computer. Uso kasi yun sa amin eh. Manghihingi ng piso-piso, dos-dos, kuya pengin piso-piso, dos. Pag nakabuo na ng 20, pupunta ng computer shop. May mga ganun. Pero yung mga bata, nanghihingi ng pagkain, yun talaga yung mga magandang bigyan. Pero when you give them something to eat, or money, or whatever, bigyan nyo din sila ng gospel tract. At sabihin nyo, oh, mahal ka ng Panginoon, love ka ni Jesus, namatay si Jesus para sa'yo. So, let us show them love. And also, victory over sin. Tayo, mga mananampalataya, ay nagtagumpayan na natin yung kasalanan. Now, I'm not saying na pag Kristiyano ka, hindi ka na magkakaroon ng sin. No, may sin pa din tayo. Time to time nagkakasala tayo. Pero, hindi na tayo dapat nagpapaalipin sa kasalanan. Or, hindi ka na addict. Pinag-aralan po natin yan last month. And then last, una, yung L, letter L, life, it means binabasa ng tao yung ating buhay. Hindi sila maniniwala sa atin kung ang testimony natin hindi maganda. Pangalawa, lips, yung ating bibig. Kahit maganda yung testimony mo, pero hindi mo naman ini-invite sa church, hindi mo naman sinishare si Jesus Christ, hindi pa din siya maliligtas. Hindi mo pa rin siya mawi-witnessan. Kailangan, ibuka mo yung bibig mo. Kahit binigyan ko ng 100 yung katabi ko kahapon sa bus, pero hindi ako nagsalita ng something about kay Lord kung paano siya maliligtas, hindi pa rin siya mawi-witnessan. So, dalawang L, life and lips. Sa pagso-soul winning, dapat kinakailangan natin ito, yung dalawang pamamaraan. Testimony. Napaka-importante po nito. Meron isang kwento si Pastor Paul Chappell. Yung nanay niya nagkaroon ng dementia. Nakakalimot na. Pati yung pangalan ng anak, nakalimutan na. Pangalan ng asawa, kung sino-sino. Kahit kamag-anak, nakakalimutan. Di ba sa Amerika, uso yung home for the aged. Sa atin sa Pilipinas, may gano'n na rin eh. Pero kailangan mong bayaran. Okay? Ngayon, gano'n ang kulturo nila. Pag wala na mag-aalaga sa'yo, punta ka na sa home for the aged. Tapos, medyo special pa kasi pag meron ng sakit, nakakalimot. Pero time to time, binibisita niya yung nanay niya, meron ng dementia. Sabi niya, sa nurse, gusto ko yung nanay ko, kakain kami sa isang burger restaurant. Ang sabi sa kanya ng nurse, alam mo po yung nanay nyo, sobrang bilis tumakbo. Huwag mo siyang pakakawalan. Pag nalingat ka, bigla na lang siyang mawawala. Ganon siya. Eh di sabi niya, sige, akong bahala dyan. At nandun na sila sa burger restaurant, kumakain na sila. Ngayon, habang nag-enjoy siya sa pagkain, nalingat siya. Pagtingin niya sa harap niya, wala na yung nanay niya. Di kinabahan siya. Hanap siya ng hanap. Hanap siya ng hanap sa nanay niya. Kasi makakalimutin na nga eh. Pero alam niyo ba, nung natagpuan niya yung nanay niya, halos mabiyak ang kanyang damdamin. Alam niyo yung ginagawa ng nanay niya? Namimigay ng tracts. At sinasabi niya sa mga tao, kilala mo na ba si Jesus Christ bilang yung tagapagligtas? Saved ka na ba? Are you saved? Can you please read this? Alam niyo po mga kapatid, nung narinig ko yung storya na yun, talagang naiyak ako eh. Makalimutan niya na lahat, pati pangalan ng anak niya.
Pero yung pagsusol winning, pag-share tungkol kay Jesus Christ, hindi niya nakalimutan. So sana mangyari po sa atin yon na maging lifestyle yung pag-witness natin. Tayo po'y taming lahat at tayo po'y manalangin. Father in heaven, maraming salamat po sa aming pong Sunday School. Dalangin ko po na patuloy niyo po kaming bigyan ng karunungan tuwing kami po ay nag-aaral ng iyong salita. Salamat po sa aming Sunday School. At sa aming pong offering, Sunday School offering, i-bless nyo rin po ito, Panginoon. At sa aming pong mga kapatid na papunta, ingatan gabayan niyo po sila. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoon Jesus, aming Diyos na Amen.